Magandang gabi pong muli sa ating mga kasama na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli po ay naandito tayo sa ating daily live devotion at patuloy nating pinag-aaralan ng aklat ng Isaiah. Tayo po ay magpapatuloy sa gabing ito. Ang ating pong aralin ay nasa Isaiah chapter 26 verses 9 to 11. Tayo po ay tuloy-tuloy na nag-aaral. Ito po ay series ng pag-aaral at iniisa-isa natin ang lahat ng mga talata sa buong Biblia. Ito po ay sinimulan ng Touching Lives Christian Church, buhat doon dito sa Santo Tomas, Batangas, sa mahigit na pong 2 taon. At ito po ay nagtutuloy-tuloy, biyaya ng Panginoon, araw-araw tayong nakakapag-aral. Magandang gabi, Pastor Claude. Salamat sa pagsama. Ikaw ang early bird sa gabi pong ito. Yan. So tayo po magpapatuloy sa ating pag-aaral. Medyo emosyonal ang ating talakayan sa gabing ito at ito'y nagpapahayag ng personal na damdamin ni Propeta Isaiah. Sa bago yan, tayo muna ay sama-samang dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Panginoon sa gabing ito. Sa pagbibigay mo ng napakagandang pagkakataon, po kami makapagpatuloy ng pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan, lalo na po ang mga makakasama namin sa talakayan na ito. Ang aming mga kasama sa church, mga kapatid at ang mga kaibigan na regularly nagjo-join sa amin, ikaw po ang patuloy na magpaalala sa kanila at sila'y makakasama namin sa ganitong gawain. Pagpalain mo kami at gabayan, Panginoon. Ikaw ay aming maparangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tayo nga po magpapatuloy sa ating talakayan. Kagabi natapos natin ang verses 7 and 8. Tayo naman ngayon ay magpapatuloy sa verse 9 and 11. Yan. So, ito nga ay chapter 26 ng aklat ni Isaiah. At ito po ay tumutukoy sa mga pagpupuling gagawin o ginagawa ng mga natirang buhay, natirang mga mananampalataya at sumunod sa Panginoong Hesus matapos ang Great Tribulation. Again, this is just a prophecy. Hindi pa po eksaktong nangyayari ang mga bagay na ito at ito ay mangyayari during the end times. So, diretso po tayo sa ating talakayan sa verse 9. Ang sabi dito, pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Nangungulila sa iyo ang aking espiritu. Kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig, malalaman nila kung ano ang matuwid. Sasalin sa King James Version, my soul yearns for you in the night, in the morning my spirit longs for you. When your judgments come upon the earth, the people of the world learn righteousness. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pananabik ni Propeta Isaiah sa Diyos at sa ideya na natututo ang mga tao ng katwiran kapag hinahatulan ng Diyos ang mundo. So ito yung picture, ito yung larawan na ating ilagay sa ating isipan sa pagkakataong ito. Magbibigay ang Diyos ng mga paghatol sa mundo. At sa pamamagitan ng paghatol na ito ay matututo at ito ay posibleng maging sitwasyon para sila ay magbago. Pwede natin itong gamitin, sinatawag natin pruning o kaya ay yung progressive sanctification na ginagawa, pinag-aaralan din natin. Pwede rin yung chiseling na tinatawag natin o kaya ay pagmumolde ng ating buhay. Kaya lang sa sitwasyon na ito ng end times, ang paghatol ay gagawin sa dulong panahon at ang lahat ng mahahatulan sa huling panahon ay wala ng paraan o wala ng way to recover dahil automatically pag sila'y nakasama sa paghatol sa huling panahon ay mapapunta na sila doon sa kapahamakan. Well, a special case yung tinatawag nating remnants of Israel dahil ang Israel hanggang sa kasalukuyang panahon, hanggang sa dulong panahon na andoon yung nagbibigay ng protection sa kanila ng Panginoong Diyos. Ito ay kaniyang pangako, simula pa doon sa mga naunang kabanata talata na ating pinag-usapan. Pero sa kaso ng mga hintil o ng mga ibang lahi, maliban sa mga Hudyo, ang lahat ng mga tao makakarating doon sa Great Tribulation ay wala ng pag-asang magbago. Tapos na ang panahon. Itong kapanahunan natin ngayon, ito yung period kung saan kinakailangan nating baguhin ang ating ugali
ang ating pananaw at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Magkaroon na ng pananampalataya habang maaga pa, habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus. Dahil pag bumalik na ang Panginoong Hesus o tayo ay kinuha na niya sa buhay natin dito, wala nang magagawa. Magkaroon man ng paghatol, wala na dahil tapos na ang panahon para sa atin. So ito po'y paalala sa ating lahat na mga nakakasama natin na hindi pa buo ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang iba ay sumisimba lang, umaattend lang sa mga gawain, pero wala naman talaga yung totoong pananampalataya sa puso nila. Sayang ang panahon, kaibigan. Sayang ang pagkakataon na masasayang hindi ka nakakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Pagdating ng takdang panahon ay makakasama doon sa hahatulan at isang hindi simpleng bagay ang kahihinatnan ng mga taong mahahatulan. Ito ay kapahamakan at kamatayan hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Ang talatang binabanggit dito na pananabik ni Propeta Isaiah sa Diyos ay kakatutunan natin ng maraming bagay. Ang una, ang sabi dito, ang pananabik ni Isaiah sa Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng pagnanais na makapiling ang Panginoon magpakailanman. Posibleng sa sitwasyon ng mga nararanasan ni Propeta Isaiah, ipinahayag niya ang kanyang pananabik na makasama ang Diyos. Parang isang bata na naghahanap ng kuya o ng magulang na mag-aaruga sa kanya. So ganito niya ipinahayag ang kanyang damdamin, ang kanyang emosyon ng pananabik sa Diyos. Ang hangarin ni Isaiah ay hanapin ang Panginoon ng maaga at may matinding pananabik maging sa gabi. So 24 hours gusto ni Propeta Isaiah na makasama niya makapiling ang Panginoong Diyos at wala siyang ibang hinahanap o dinidesire sa kanyang puso, sa kanyang pagkatao kung hindi ang Panginoong Diyos lamang. Ang mga paghatol ng Diyos sa lupa, gaya ng taggutom, salot at tabak, ay nagtuturo sa mga tao tungkol sa katuwiran. Ito yung mga highlights ng talata na ating pinag-uusapan. Pag bumaba na ang hatol ng Diyos sa lupa o sa buong mundo, makakaranas ng mabibigat na sitwasyon ang mga tao. Kaya lang, dahil nga ito ay huling paghatol, wala na silang magagawa. Diretso na doon sa kapahamakan. Kaya habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo, lalo na yung mga kasama natin na hindi pa nananampalataya, ay atin ang unawain kung ano ang plano, kung anong layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Napakaraming mga tagapagturo ng Biblia na pinipilit na maibahagi ang Ebanghelyo para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Pero nakakalungkot, maraming tao ang nagwawalang bahala sa mga pagtuturo na ganito. Ang paghatol ng Diyos ay hindi nilayon upang mapahamak ang mga tao, ngunit upang dalhin sila sa pananampalataya kay Kristo. Ayan, kaya nga sa ating kapanahunan ngayon ay itinuturo na darating ang panahon na magkakaroon ng paghatol. Para ngayon pa lang ay magkaroon na ng move, ng pagkilos sa mga tao para sa manampalataya. Ang paghatol ng Diyos ay nagtuturo sa mga tao tungkol sa kalikuan ng mga tao at ang pangangailangan para sa katwiran ni Kristo. Hindi kayang iligtas ng tao ang kaniyang sarili. Tayo, dahil tayo ay makasalanan, ang ating kaluluwa ay dapat pupunta sa impyerno. Kaya nga ipinadala ng Panginoong Diyos ang kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesus, upang mamatay sa krus at sa pamamagitan ng kamatayan ay matubos ang ating kasalanan. Ang ginawang pagpapakasakit ng Panginoong Hesus sa krus ay larawan ng ginagawang paghahandog o pagkapakasakit ng mga hayop sa panahon ng Lumang Tipan, wherein every year may tinatawag na Day of Atonement at doon ang mga tao ay naghahandog ng mga kinatay na karne ng hayop at ito iniaalay sa pamamagitan ng high priest doon at dinadala doon sa lugar na dakong kabanal-banalan. Ang ganitong sistema ay nangyayari at inuulit taon-taon, pero dito sa pagpasok ng Bagong Tipan, tinapos na ng Panginoong Diyos ang ganitong pag-aalay. Nagpadala siya ng isang taong iaalay. At ito ay ang kaniyang anak, ang Panginoong Hesus. Kaya ang sabi dun sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak. At ang sino mang sumampalataya sa kaniya ay hindi na mapahamak,
sa halip ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. So, ang pagpapakasakit ng Panginoong Hesus sa krus ay kompleto, sapat na. Ang kailangan na lang natin gawin ay manampalataya tayo sa Kanya. Magandang gabi, Sister Jane. Salamat sa muling pagsama sa ating gawain ng pag-aaral. Ang mga paghatol ng Diyos ay nagtuturo sa mga tao na mamuhay ng matuwid, matino at makadiyos. Ang mga paghatol ng Diyos ay nagtuturo sa mga tao na matakot at sumamba sa Panginoong Diyos. Ang nakakalungkot, minsan ang mga tao sa mundo kailangan pang takutin, kailangan pang paranasin ng mabibigat na bagay para magkaroon ng pananampalataya. Kinakailangan pang makaranas ng sinatawag nating pagpapalo o pagtuturo o mga mabibigat na sitwasyon para lamang magkaroon ng pananampalataya para subuko at sumunod sa kautusan ng Panginoong Diyos. Ang problema, maraming pagkakataon na hindi nakikita ng mga tao ang kahalagahan ng pagsunod at pananampalataya sa Panginoon. Masyadong abala sa takbo ng mundo, kaya nakakalimutan nila ang pagkilala, ang pananampalataya at pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Pag dumating ang takdang panahon ng kanyang pagbabalik, wala na, huli na ang lahat, wala nang magagawa. Ang pinakapangunahing hangarin natin ay makapiling ang Panginoon. Inilarawan ni Isaias ang Panginoon bilang pagnanasa ng mga kaluluwa ng kaniyang mga tao. Ngayon, ginagawa itong personal ng propeta. Lumipat siya sa pagpapahayag ng kanyang personal na pananabik sa Diyos. Sinabi niya na ang kanyang kaluluwa ay nagdurusa para sa Panginoon sa gabi. Ito ang madalas na pinakamalungkot at pinakamaliwanag na oras ng araw para sa mga tao. Para kay Isaias at para sa lahat ng tunay na naghahanap sa Panginoon, ang punto ng pagsunod sa Diyos ay hindi pagiging perpekto sa relihiyon o pagsunod sa panuntunang mga ritual. Ang propeta ay lubos na nagnanais na makasama ang Panginoon magpakailanman hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang sitwasyon ng buhay ni Propeta Isaiah ay isang mabigat na sitwasyon, very challenging. Ang dami niyang ginagawa, ang daming ipinagawa sa kanya ng Panginoon para lamang ituro sa mga tao sa Israel, particularly sa Jerusalem or sa Juda, ang mga utos niya at nang sila ay matutong manampalataya at sumunod. Pero sa kabila ng lahat ng ito, maraming mga tao na hindi nanampalataya, kaya hindi naligtas ang iba, kaya napahamak. Pero yun nga, ating pinag-aaralan yung remnants of Israel, pagdating ng huling panahon, ililigtas ng Panginoong Diyos ang maraming tao pa na ito. Ang sitwasyon ng buhay ni Propeta Isaiah ay lumalarawan sa buhay ng mga lingkod ng Panginoon. Pagkatapos na magturo, maglingkod, kalimitan ay hindi sinusunod, binabaliwala ng mga taong tinuturuan. At pagkatapos na maturuan ay kalimitan ay iniiwanan at sinasantabi na lamang. So ito po yung isang mabigat na sitwasyon na kalimitang nararanasan ng lahat ng tagapanguna. Kaya yung sitwasyon dito ni Propeta Isaiah ay pinapahayag niya ang kanyang pananabik sa Panginoong Diyos. Sa dami ng taong kanyang ginabayan, tinuruan, walang sigurong walang natira sa kanya na sumama. Kaya wala siyang ibang inaasahan, wala siyang ibang kinakapanabikan maliban sa Panginoong Diyos. And magandang gabi, Pastor Tansingko. Greetings to you from Antipolo City. Kung ako hindi po nagkakamali, isa sa mga naging trainee natin doon sa Church Planting Essential, sa church na Pastor Dan. Okay, salamat po sa pagsama sa ating pag-aaral. Nagsisimula ang talata sa pahayag na ninanasa kita ng aking kaluluwa sa gabi. Ang imaheng ito ng pananabik sa Diyos sa kadiliman ng gabi ay naghahatid ng pakiramdam ng matinding pangungulila. Nangungusap ito sa matinding pananabik ng kaluluwa sa presensya ng Diyos, lalo na sa panahon ng pakikibaka at kawalan ng katiyakan. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay laging malapit kahit na sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, at ang ating mga puso ay dapat na taimtim na hanapin siya.
Magandang gabi, Sister Ana. Welcome uli sa ating talakayan. Ang ikalawang bahagi ng talata ay nagsasaad, "Oo, kasama ang aking espiritu sa loob ko ay hahanapin kita ng maaga." Lalo nitong binibigyang diin ang matinding pagnanais na hanapin ng Diyos ng buong puso. Ang paggamit ng maaga ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan at prioridad sa paghanap sa Diyos. Ipinahihiwatig nito ang ideya na ang Diyos ang dapat ang una sa pangunahing alalahanin ng ating puso at isipan, at dapat tayong maging maagap sa paghabol sa Kanya. Sa kapanahunan natin sa Bagong Tipan, may binabanggit sa Roma na walang humahanap sa Diyos at lang lahat ay nagkasala. Itong sitwasyon na to ay pagpapahayag ni Propeta Isaiah ng kanyang nararamdaman, ng kanyang pangungulila sa Diyos. At kaya sinabi niya ang mga talatang ito. So sa atin pong kapanahunan ngayon, hindi natin kailangang hanapin ang Diyos dahil na andito na kasama na natin ang banal na Espiritu. All we need to do is to express our faith, manampalataya at sumunod sa Kanya. At yun na ang pinaka magandang bahagi ng buhay mo na at pwedeng gawin. Magandang gabi, Mami Oshi. Salamat sa pagsama sa ating talakayan. Ayan, ang talatang ito ay nagtatapos sa isang makapangyarihang pahayag. Sapagkat kapag ang iyong mga kahatulan ay nasa lupa, ang mga naninirahan sa sanlibutan ay matututo ng katwiran. Ito ay nagsasalita sa pagbabagong kapangyarihan ng mga paghatol ng Diyos. Bagamat ang konsepto ng paghatol ay maaaring nakakatakot, ipinakita ito ni Isaiah bilang isang paraan kung saan ang mundo ay maaaring matuto ng katwiran. Ang mga paghatol ng Diyos ay nilayon na magdulot ng mas malalim na pagkaunawa sa kanyang mga daan at humantong sa pagsisisi at pagbabalik sa katwiran. Magandang gabi, Tess. Salamat sa pagsama sa ating pag-aaral. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng pananabik sa Diyos. Isang pangako sa paghahanap sa Kanya ng taimtim at isang paniniwala sa kapangyarihang tumubos ng Kaniyang mga paghatol. Ito ay isang paalala sa kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa Diyos sa ating buhay, lalo na sa gitna ng kadiliman at kawalan ng katiyakan. Well, ang mundong ginagalawan natin ngayon ay mundo ng kawalang katiyakan, uncertainties. Hindi alam kung ano mangyayari bukas, hindi alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na panahon. Baka babalik na ang Panginoon, magra-rapture na. Well, magandang balita yan dahil maiiwanan na natin ang mundo ng kapahamakan at mundo ng kadumihan. Tayo pupunta na doon sa kalangitan sa piling ng Diyos. Pero alam natin na practically, ayaw pa nating umalis dito sa mundo dahil marami pa tayong ginagawa, marami pang misyon, marami pa tayong gustong ma-achieve. Pero hindi natin kayang pigilan ang mga bagay na naaayon sa kalooban at kaparaanan ng Panginoong Diyos. Siya ang nakakaalam sa takdang panahon, kailangan niya tayo kukunin at kailan din niya uli pababalikin ang Panginoong Hesus upang tayo ay kuhanin na at isama doon sa kaniyang kaharian. Ngayon, habang hindi pa dumarating ang panahon na yan, ang pagkakataon na yan, ito yung panahon na ibinibigay sa atin ng Diyos upang gumawa tayo ng mga mabubuting bagay, ipahayag natin ang pananampalataya natin sa ibang tao, at tayo'y maging instrumento sa paghahayag ng Ebanghelyo at maging paraan para maligtas ang maraming tao. Ayan. Ang mga simbolismo sa talatang ito ay nagpapahayag ng mga sumusunod na kaunawaan. Ang gabi at ang maagang umaga ay kumakatawan sa mga oras ng kadiliman at paghahanap. Ang gabi ay makikita bilang isang pagtutulad para sa mga hamon at pakikibaka na kinakaharap natin sa buhay. Habang ang paghahanap sa Diyos ng maaga ay kumakatawan sa maagap na paghahanap ng Kaniyang presensya at patnubay. Ang mga paghatol ng Diyos ay sumasagisag sa Kanyang banal na pagtutuwid at disiplina na sa huli ay humahantong sa pagkatuto ng katwiran. Muli, ang talatang ito ay naghahatid ng malalim na kahulugan na naghahatid ng mga tema ng pananabik sa Diyos.
taimtim na paghahanap sa Kanya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng pagbabago ng Kanyang mga paghatol. Ito'y nagsisilbing isang malakas na paalala ng kahalagahan ng paghahanap sa Diyos sa lahat ng pagkakataon at ang potensyal para sa pagtubos at pagkakasundo sa pamamagitan ng Kanyang banal na interbensyon. Ang sistema ng Diyos ay nakaprograma na, nakaplano na, ginagawa na lamang, i-implement na lamang ng Panginoon. So, iintayin natin ito at ang sistemang ito ay nakapahayag na sa banal na kasulatan. Atin na itong susundin lamang kung anong proseso na ginagawa. Hindi na natin kinakailangang gumawa ng ibang bagay pa na hindi naaayon dito. Magandang gabi, Brother Marlon. Salamat sa pagsama uli sa ating talakayan. So, ang talatang ito na nagpapahayag ng pananabik ng propeta Isaiah, literally ay nananabik siya sa presensya ng Diyos na makasama niya makahalubilo. Pero pwede rin natin itong dalhin doon sa sitwasyon na kapahayagan ng damdamin ng Diyos na nananabik sa presensya ng mga tao na lumapit at manampalataya sa Kanya. Sa mga simbahan naman, pwede rin natin itong ilapat doon sa sitwasyon na nananabik ang Diyos sa isang tapat na pananampalataya, sa isang tunay at dalisay at wagas na pananampalataya at pagsunod ng mga tao sa simbahan. Sa kasalukuyang panahon natin, maraming mga simbahan na punong-puno ng mga tao, subalit mabibilang mo sa daliri sa mga kamay ang totoong mananampalataya. So ito ay pwedeng sabihin na kinapapanabikan ng Diyos na magkaroon ng totoong mananampalataya sa Kanya. Ito po yung larawan ng Laodicean Church doon sa aklat ng pahayag. Merong church na andyan ang daming tao, pero ang Panginoong Hesus ay nasa labas ng pintuan, nasa labas ng puso ng mga tao na akala mo'y tunay na sumasamba. Ayan. So sana po ang mga church na ating kinaaaniban, sana ang mga simbahan na ating pinupuntahan ay mayroong totoong pananampalataya. Sana ang bawat isa sa atin na nandito at nakakasama natin ay may totoong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ayan. Sa verse 10, sabi dito, kahit mahabag ka sa taong masama, hindi rin siya matututong mamuhay ng tapat. Kahit nakasama siya ng bayang matuwid, kadakilaan ni Yahweh ay hindi pa rin mapapansin. Sa salin sa King James, but when grace is shown to the wicked, they do not learn righteousness. Even in a land of uprightness, they go on doing evil. So ito yung sitwasyon kahit pakitaan mo na yung mga tao ng mabubuting gabay, mabubuting katuruan, mas pinipili pa rin ang mabuhay doon sa kapangitan, doon sa mga pagsuway at pagsalansang sa katuruan ng Diyos. Ito'y larawan ng malawakang sitwasyon sa iba't ibang simbahan at sa iba't ibang iglesia. Itinuro na ng pastor ang lahat ng karunungan, lahat ng kaparaanan, nababasa naman sa Biblia, pero naliligaw pa rin at ang sinusunod pa rin ay ang pansariling kagustuhan ng mga tao. Nakakalungkot ang pangkalahatang kasaysayan o sitwasyon ng mga iglesia. Bakit ganun ang mga tao? Masyadong nakatingin sa kaparaanan ng mundo. Masyadong nakatingin sa pangangailangang material at pinansyal. Lahat ay gustong yumaman, lahat ay gustong magkamit ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang iba'y nag-shortcuts, ang iba'y kinakalimutan ng Panginoon, di pinagpapalit sa kayamanan at sa mga pagpapalang material. Pagdating ng takdang panahon, sinasabi doon sa talatang 9, makikita at mauunawaan ng bawat isa kung anong epekto ng kanilang ginagawa. Sana sa ating mga kasama sa gabing ito, ay walang tao, walang isa man sa inyo na doon nakafocus sa pawang kayamanan, sa pawang material na bagay. Uulitin ko po, hindi po ako against doon sa material na bagay. Hindi ako against doon sa financial na pangangailangan. In fact, ang touching lives ay nangangailangan ng pera at mga material na bagay sa kasalukuyang panahon. Dahil wala pong pera ang touching lives. Naubos na rin yung mga tao sa touching lives. At kaya po tayo nagla-live na ganito para
kahit walang tao, kahit walang finances ang church, tuloy-tuloy ang paghahayag natin ng salita ng Panginoon. May mabibigat na sitwasyon na pinagdaraanan ng iglesia, pero sabi ko nga, nawa ay hindi tayo mapigil. Na ba ang ating paglilingkod sa Panginoon na hindi mapigil dahilan sa mga mabibigat na sitwasyon na ito. Dapat focus tayo sa biyaya, sa gabay, sa pamamaraan ng Panginoon. Tama. Salamat, Brother Merlon. Ipag-pray natin ang ating mga kakilala at mga kaibigan dahil napaka-importante na maunawaan ng bawat isa kung ano ang tunay na kahulugan ng pananampalataya at kung paano natin ito ipapamuhay sa kasalukuyang panahon na napakaraming kaguluhan sa mundo. Ayan. Muli, ang talatang ito'y nagpapahayag na kahit na ang Diyos ay magpakita ng awa sa masasama, hindi sila matututo ng katuwiran at patuloy na kikilos ng hindi makatarungan. Hindi nakikilala ang kamahalan ng Panginoon. Itinatampok nito ang ideya na kahit sa isang matuwid na kapaligiran, pipiliin pa rin ng masasamang kumilos ng masama at mananatiling espiritual na bulag sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito'y nakakalungkot. Itong sitwasyon ng Touching Lives, may mga tao, may mga membro tayo dyan na hindi natin kasama sa gabing ito. Sila ay nagbabaliwala sa ating panawagan na sumama sa pag-aaral, mahaba-habang panahon na rin. Nakakalungkot dahil sila ay namumuhay sa mga maling pamamaraan, kinalimutan ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At alam nating lahat na pag ang isang tao ay nagpabaya, unti-unti kakainin siya ng maling sistema ng mundo at nakakatungkot, nakakatakot ang ganiyang sitwasyon. At marami pong ganyan ang nangyari sa ating iglesia. Simula pa nung masimulan natin ang church na ito, hindi ko maintindihan bakit may mga ganoong itinuro na lahat, ibinigay mo na lahat, pero pagdating ng mga pagkakataon at panahon ay kinakalimutan at naiiwanan ang totoong pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Now, meron tayong guest sa gabing ito, si Isaiah, buhat sa PUMCC. Magandang gabi, Ais. Okay. Sa ating pagpapatuloy, ating nauobserbahan ang mga sitwasyon sa simbahan na kumpleto ang katuruan ng Biblia, kumpleto ang sistema ng mga simbahan, pero ang mga tao ay pinipilit na lumabas sa mga katuruan. Muli, magandang gabi, Ate Marina, sa buhat dyan sa San Isidro. Ang talatang ito mula sa aklat ni Isaiah ay naglalaman ng malalim na mensahe tungkol sa kalagayan ng tao at sa kalikasan ng kasalanan. Nag-aalok ito ng pananaw sa mga kahihinatnan ng pagtanggi sa katuwiran ng Diyos at pagpili na mamuhay sa kalikuan. Gayon din ang konsepto ng banal na katarungan. Nakakalungkot ang pangkalahatang sitwasyon ng mundo dito sa Pilipinas, dito sa ating bayan. Naandyan ang Biblia, naandyan ang mga katuruan ng Diyos, naandyan ang mga simbahan, pero maraming tao na naliligaw pa rin sa mga maling katuruan. Doon pa rin pumupunta sa mga maling katuruan. At yun nga, sabi ko nga kanina, ang iba naman ay nasa loob na ng church pero lumilipat pa. At kasi sa loob minsan ng church, iba pa rin ang itinuturo ng mga kasama nating lingkod ng Panginoon. Ang Panginoong Diyos ng Israel ay parehong matuwid at maawain. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magdala ng kapwa biyaya at katarungan. Ngayon, ipinahayag ni Isaiah na ang paghatol ng Panginoon sa mga gumagawa ng masama ay isang mas mabuting guro kaysa sa kaniyang awa. Ang mga nagbubunyi sa kaniyang mga utos ay hindi tumutugon sa kaniyang pagpipigil, maliban kung ang masasamang tao ay managot sa kanilang mga kilos. Kaya lang, pag dumating ang panahon na hinatulan na sila ng Diyos, wala nang magagawa. Tapos na. Magandang gabi at Timalin, kung nasaan man po kayo, salamat sa pagdaan sa ating pag-aaral. Hindi nila maunawaan ang tunay na kadakilaan ng Diyos. Bakit? Kasi nakatingin sa sitwasyon ng mundo. Nakatingin sa material na bagay.
Nakatingin minsan sa emosyon, sa damdamin, sa mga problema at kabigatan, kaya natatalo. Pagka nakafocus tayo sa sa mga ganong bagay at hindi sa spiritual na sitwasyon, hindi sa ating pananampalataya, ang tendency po matabunan tayo dahil ang mundo'y puno ng problema, puno ng kabigatan at mga challenges. Talagang hindi tayo makakaahon pag doon tayo nag-focus. Kaya dapat mag-focus tayo sa ating pananampalataya. Look unto Jesus, sabi sa Hebrews chapter 12, the author and the finisher of our faith. Yan. Ang mga gumagawa ng masama ay hindi maunawaan kung ano ang ibig sabihin na ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng kanyang ginagawa. May mga pagkakataon na kailangan daanan ng bawat tao ang mga pagpapalo o pagtutuwid ng Diyos para tayo lalong matuto. Sa talatang ito, inilarawan ng propeta ang matigas na puso ng masasama, na ayaw magbago, na kahit na maranasan, kahit naturuan ng mga katuruan galing sa Diyos sa Biblia, hindi pa rin sumusunod. Sila'y tumatangging matuto ng katwiran, naninirahan sa kanilang damdamin na alam naman ng lahat na maling-mali. Ayaw isuko, puro pride ang laman ng puso at kaisipan. Nakakalungkot at nakakatakot. Kailan kaya matututo ang mga taong ito? Ito ay sumasalamin sa katotohanan na ang ilang mga individual ay nakabaon na sa kanilang makasalanang mga paraan na hindi nila magagawa o ayaw ng magbago anuman ang mga paalala o pagkakataon na iharap sa kanila. Ito ay nagsasalita sa hilig ng tao na labanan ang kalooban ng Diyos at ituloy ang makasariling pagnanasa kahit na nahaharap sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Itinatampok din ng talatang ito ang pagkakaiba sa pagitan ng katwiran at kalikuan. Righteousness against crookedness or wickedness na naglalarawan sa lupain ng katuwiran bilang isang lugar kung saan nananaig ang katarungan at katuwiran. Habang ang masasama ay patuloy na kumikilos ng hindi makatarungan. Lagi nating sinasabi na ikaw na nananampalataya, parang ikaw pa yung mali. Parang ikaw pa yung hindi nananampalataya dahil iilan lamang kayo na totoo sa Panginoon. Ayan. Binibigyan diin ng pagkahambing na ito ang kahalagahan ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at ang malalang kahinatnan ng paglayo rito. Ito ay nagsisilbing paalala na ang landas ng kalikuan ay humahantong sa higit pang katiwalian at pagkalayo sa Diyos. Ito ang pangkalahatang problema ng mundo. Ang tao ay namumuhay sa pride, sa emosyon, sa mga maling paniniwala at nasusundan pa ng mga ibang tagapagturo na dapat ay ganito ang gawin. Pero hinakakalimutan ko konsultahin ang eksaktong nilalaman ng Biblia. Dapat doon lang tayo nakafocus sa totoong ibig sabihin ng Biblia dahil yun lang ang magpapalaya sa atin, ang pagkaunawa sa katuruan na nagmumula sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga kasulatan. Wala nang iba pa, hindi ang mga katuruan ng tao, hindi ang mga interpretasyon, so halip yun mismong salita ng Diyos sa Biblia. Sa simbolikong paraan, ang talata ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang representasyon ng patuloy na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama, katuwiran at kalikuan. Inilalarawan nito ang likas na salungatan o paglalaban sa loob ng kalikasan ng tao at ang mga piling individual na kinakaharap sa pagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagpapasakop sa makasalanang mga udyok. Ang kawalan ng kakayahan ng masama na matuto ng katuwiran sa kabila ng pagpapakita ng pabor at mga pagtuturo ay nagsisilbing isang babala tungkol sa kahihinatnan ng pagtanggi sa biyaya ng Diyos at pagpili ng landas ng pagsuway. Mga kapatid, mga kasama na nag-aaral dito, ang sistema mo ba sa buhay mo ay umaayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba ang siyang binabanggit sa Biblia? Matuto tayong mag-analyze, matuto tayong mag-assess, mag-evaluate ng ating pang-araw-araw na pamamaraan at pamumuhay sa buhay. Psalms 139, verse 23 and 24. Saliksikin mo ako, Diyos.
Lagi tayong magpasaliksik, lagi nating isuko sa Panginoon ang ating mga ginagawa, ang ating mga sinasabi, ang ating mga pamamaraan. Kasi malimit tayo nakakalimot sa tamang pamamaraan at tayo ay lumalampas o kinukulang doon sa pamamaraan ng Diyos. Atin hingin sa Panginoon ng karunungan. Ating ipasaliksik ang ating buhay at maunawaan natin ang eksaktong pamamaraan ng Diyos at ito ang ating magawa at masunod sa ating araw-araw na pamumuhay. Mahirap man ang buhay dito sa mundo, kung tayo sumusunod sa pamamaraan ng Diyos, wala tayong aalalahanin hanggang sa pagdating ng takdang panahon. Pero maging maganda man ang buhay natin dito sa mundo, lahat ng pangangailangan ay naandyan. Kung wala naman tayo ng tamang pagsunod sa Diyos, ang lahat ay mauubos at baliwala. Bandang huli, tayo mapupunta pa rin sa kapahamakan. Okay, maraming salamat mga kapatid sa mga talakayan po na ito sa inyong pagsama. Medyo nalit si Ate Josie ngayon, so i-review mo na lang sa ating video, Ate Josie. Yan. Okay, so tayo po ay laging humingi ng karunungan sa Diyos. At ito'y paalala din ng Biblia sa James chapter 1 verse 5. Hingin natin sa Panginoon ng karunungan, Lord, tama pa ba ang ginagawa ko? Panginoon, tama pa ba ang pamamaraan ko? Dalhin mo ako sa buhay o dun sa pamamaraan na patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat ulit mga kapatid sa inyong pagsama. Araw-araw uli, lagi namin kayong iniimbitahan na laging makasama sa ating talakayan. Tuloy-tuloy po, bukas ay nasa verse 11 tayo magsisimula bukas at kung saan hanggang saan ang ating tatapusin. Ang ating pong talakayan ay normally mga 30 minutes. Tapos na. At pinipilit natin na hindi masyadong humaba. Dagmat ang dami nating nadidiscuss kasi talagang hinahalukay natin ang nilalaman ng mga talata para lalong maunawaan. So, kung sa isang instance ng pagkapakinig ay hindi maunawaan ng lahat, pwede naman pong i-review ang video natin. At kung mayroon po kayong mga katanungan, wag po mahihiyang magtanong at pwede po nating ipaliwanag uli sa mag-comment lang po kayo dito sa ating mga video o mag-send ng mga private messages. At ito po ay ating tutugunan sa biyaya at gabay ng Panginoong Diyos. Samahan po ninyo ako sa isa pagwawakas sa panalangin. Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa katatapos na gabi ng aming pagtalakay at pag-aaral. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan at pangunahan. Ama, pinapaubayan namin sa iyo ang gawain na ito. Ikaw po ang mag-sustain sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kailangan din namin ng mga material at pinansyal na bagay, Panginoon, upang masustain ang aming gawain. Subalit sa paggawa at pagganap namin ng mga bagay na ito, wag lang po kaming lumubog sa isang sitwasyon na hindi na magiging kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo kami at pagpalain, Panginoon. Pinapaubayan namin sa tinatagubilin ng lahat, lalo na po ang aming mga kasama sa Touching Lives at sa iba't ibang iglesia na amin pong nakakasama sa talakayan na ito. Pinapaubayan namin tinatagubilin sa iyong lahat ng ito, Panginoon, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat ulit mga kapatid. Tuloy-tuloy lang po ang ating pag-aaral. Araw-araw po, alas 7 ng gabi, live lang po tayo lagi sa ating Facebook discussion. Maraming salamat po. To God be the glory. Bye-bye. God bless po.